Welcome back sa ating mga balitang basketball. Gusto mismo ni Cousins na iretiro ng Sacramento Kings ang kanyang jersey number sa kanilang prangkisa. Ang Kings mismo ang nag-draft kay DeMarcus Cousins. Pinili siya bilang 5th overall pick. Sa kanyang pananatili doon ay hindi naman nagkaroon ng anumang malaking achievement ang Kings. Pero itong si Cousins ay naging produktibo. Siya mismo ang naging all-time leading scorer ng Sacramento Kings. Isang 4-time All-Star player, 2-time All-NBA selection. Giniba rin po ni Cousins ang record ng kanilang franchise for most 40-point game at meron pang double-double. Nahirapan ng Kings mga idol na palibutan ng mga legit na katulong itong si Cousins despite na naging halimaw siya doon sa kanila. Para sa Kings, itong si Cousins ay nag-average ng 21 points, 10 rebounds and 3 assists. Grabe, sa loob po yan ng 470 games. Double-double yan. Para sa inyo mga idol, ire-retiro ba ng Kings ang kanyang jersey? I-comment lang po yan. Samantala, natapos na lang ang negosasyon ng Golden State Warriors sa Kings at sa Phoenix Suns patungkol kay Kuminga. Hindi pa rin po natuldukan ang kanilang gustong mangyaring sign-in trade. Sa ngayon ay maraming mga malalarong apektado rito mga idol dahil hindi pa nga natapos itong kay Kuminga. Una ang veteran center na si Al Horford at sumunod ang veteran point guard na si DeAnthony Melton. Kabilang yan sa mga nauugnay ngayon sa Golden State Warriors na somehow ay hindi pa nakakapirma dahil kay Kuminga. Maski man itong si Gary Payton mga idol ang pangatlong player na siyang apektado sa ngayon kay Kuminga. Mismong si Gary Payton mismo mga idol ang nagsabi na nakatiwangwang ang kanyang kontrata, ang kanyang status sa Golden State Warriors dahil rin po kay Kuminga. Sa ngayon, malaking balita ito para sa Golden State Warriors fans. Good news ito sapagkat mayroon pang tsansang makabalik itong si Gary Payton. Depende lang yan kung ano ang kakalabasan kay Kuminga. Sa ngayon, marami pong damages itong si Kuminga. Sobrang late na ang Golden State Warriors sa free agency market. Ngayon ay sina Al Horford lamang and Anthony Melton ang mayroong malaking tsansang pumirma sa kanila. Sa ating huling balita naman, opisyal lang pinirmahan ni Mikal Bridges ang kanyang extension sa Knicks sa presyong $156 million mga idol. Sa numerong iyan ay nagkaroon pa nga ng discount itong si Bridges at yan ho'y magbibigay ng flexibility sa pinansyal ng Knicks para sa hinaharap. Sa kontratang ito mga idol ay hanggang 2029, 2030 pa magtatapos itong kontrata ni Mikal Bridges at sa pangkabuuan ay mananatiling intact ang kanilang starting lineup hanggang 2028 NBA season. Importante itong sa Bridges sa kanilang team mga idol kahit na naiugnay siya sa mga samot-saring trade rumors dahil sa kanyang flexibility, magaling siyang dumepensa, matibay ang kanyang pangangatawan at nai-endure niya ang malaking minutong ibinibigay sa kanya ni Coach Tom Thibodeau noon. Magaling siyang dumepensa, meron pa siyang 17 points per game, 3 rebounds and 3.7 assists. Napakadesente na at magandang numero ang nakukuhang produksyon ng Knicks sa kanya. Kaya nararapat lang na mabigyan siya ng ganyang kalaking halaga. At yun nga, nagbigay pa siya ng discount. Yan ang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.